Okay. May maling impression yung ibang tao tungkol sa mga nangangaral ng end times. Okay. Minsan, alam nyo, nakakapikon. Kasi sasabihin na nanakot daw tayo mga mahilig sa eschatology. Again, kung nasababayan nyo po yung mga nakaraang video ko, sinabi ko doon, hindi ako mahilig sa eschatology ng mga nakaraang panahon. Kasi, naiisip ko dati, tapatan lang ito. Sabi ko, kung ituturo natin ang end times, malilito ang mga tao. Kasi maraming nagtataglay ng premillennialist, futuristic, di ba? Futurist ang tawag. May nagtataglay din naman yung tinatawag na tungkol doon sa rapture, yung pre-trib tayo. Siyempre, maski noon pa naman pre-trib na ako. Mid-trib, ito yung sa gitna daw ng tribulation, dadagitin ng Panginoon. Pagka yung Antichrist dumating na sa umakyat na roon sa templo, sasabihin niya, I am God noon. Yun daw, dadagitin na roon mga believers noon. At yung it doesn't make sense sa lahat na view. Pasensya na po, yung post-trib. Kalain nyo, sabi nila ng post-trib, ira-rapture ang church. Pag na-rapture daw, babalik agad si Jesus dito kasama uli yung church. It doesn't make sense. Yun ang hindi ko ma-reconcile sa lahat. Pero ganun pa man po, nung nakita ko po yung nag-umpisa, makinig pong mabuti, importante po ito. Umpisa po niya nung lumabas si Rab Shlomo Yehuda, aka Dayanuka. That was September 2022. Makinig pong mabuti, importante ito. Si Yanuka lumabas po ng September 2022. Okay? Tapos dumating yung mga Red Heifer nung September 15 sa Israel. At naririnig na dati maugong na itinatayo na raw yung third temple. Lamang hindi natin alam yung lokasyon. Alam niyo po ba, wala pong binabanggit na lokasyon. Basta ang sabi lang po ng Biblia, itatayo yung third temple. Kaya kahit saan, makinig po mabuti, kahit saan po nila itayo yan, matutupad po ang prophecy. Not necessary doon sa bundok, not necessary doon. Kahit saan po itayo yan, matutupad yung prophecy. Kasi doon sa prophecy, doon papanik yung Antichrist, doon niya ipapatigil yung mga offering. Kaya doon ako nagkaroon ng excitement dito sa, kumbaga binuhay ko yung passion ko doon sa mga napag-aralan ko na. Actually, nangalkal ako ng mga notes ko 2022. Lumang-luma na nga pero tinignan ko yung mga notes ko. Ganun nga yung mangyayari, yung events, no, na talagang i-anticipate talaga natin. So, ito na po talaga. Alam niyo po ba kung talagang isa man lang doon natupad na, like for example, yung meron na pong mga Red Heifer, nandun na po yung Red Heifer. Well, very soon. Kasi ang paniwala ko po talaga, ayon na rin sa mga nakalagay sa mga talata sa Biblia, sa 1 Thessalonians, sabi niya, hindi mangyayari ito, yung pagdagit nga, hindi mangyayari yung pagdagit, no? O should I say, hindi mangyayari yung paglabas ng Antikristo hanggat hindi pa naaalis yung restrainer. Sino ba yung restrainer? Ito yung pumipigil. Dati, ano ba yung pumipigil? Alam niyo po dati, nung hindi ako interesado sa end times, yung pumipigil, sabi, ang pumipigil ako yung Holy Spirit. Oo, pero hindi ko sinasabi na believers. Holy Spirit lang ako. Pero malapit din naman pala. Close enough. Okay. Kasi meron pang naniniwala ibang Kristyano. Ang pumipigil daw po. Ako, magagalit naman yung iba sa akin. Sige, tutuloy ko. Ang pumipigil daw po, sabi nila, doon daw. Yung ibang Kristyano po, ito ang view nila. Ang pumipigil daw si Satanas. OMG. Hindi talaga nag-aaral. Nakakatawa yung mga sinasabi nilang ganyan. Di ba? Si Satanas. Oo. Tapos, naniniwala yung iba, parang may paniniwala pang inihagis na si Satanas, na ibig sabihin, dun sa pit, nandoon na raw siya. Hindi po pwede nandoon sa pit, kasi si Satanas po nandito pa po sa lupa, nagkakalat ng lagim dito. Marami akong na tapos sabi ng iba pa, naghahari na raw si Jesus since 19, ganito, ganyan. Ay, ito po ang payo ko. Kung magulo ang isip ninyo, go back to the Bible at mag-pray po kayo. Lord, ipakita mo sa akin yung totoong view regarding this. At ililid kayo ni Lord dito sa eschatology ito. Siyempre, pinagmulan po nito yung rightly dividing the scripture. If you don't divide the scripture,
malilito ka, sobrang lito ka, maniwala ka. Ngayon, ang tanong naman is, ito bang panahon natin, ito na yung end times? Yes. Pero this is the end, no? No. Kung the end na to, bakit nandito ka pa? Di ba? Nakakatawa ngayon nakasabit sa liig ng mga nangangaral dyan. May placard. This is the end. End. Oh. Kung end na, ba't nandiyan ka pa? Tapos bibili pa ng fishball nung nangangaral. Tapos bibili pa ng palamig. Kung hindi ka na kumakain, di ba? Ang bihira nga eh. If you don't rightly divide the scripture, magkakandalito-lito po tayo. Kaya nagkaroon ako 2022 ng interest to study more about prophecy. Yeah. At nakikinig ako kay Dr. David Jeremiah. Ngayon tinatanong ko, sino ba yung magaling? Dr. David Jeremiah, Jimmy Evans, si Jimmy Evans, saka si Tony Evans. Mahusay. Marami. Okay, sa mga sa scripture na talagang, lalago po talaga tayo. Okay? Pero, hindi po natin ito ipinapanakot dahil hindi po ipinapanakot ang salita ng Diyos. Diba? Binibigay ito ng pag-ibig at pagmamahal. Ngayon, minsan may huwag ka nagsasalita ng ganyan, nakakatakot na mga pinagsasabi mo, ganun pa eh. Gusto kong sabihin, wala ka lang interest sa Diyos. Di ba? Gusto kong sabihin niya, wala ka lang interest sa Diyos. Kaya ganyan. Ayun yun eh. Bakit? Ano ba bang dahilan doon? Ayaw niya ng mga spiritual na usapin. Parang sa kanila, it's something na parang, siguro parang nawawalan sila ng ng kalayaan, parang ganon. Pag nakilala niyo po talaga kung sino si Jesus Christ, yun ang tunay na freedom. It's freedom. Diba? May kantang ang Hillsong, Free to Dance. Maganda yun. Pakinggan niyo po sa YouTube tsaka sa Spotify. Diba? Sasayaw kayo talaga. Because you have Jesus, you're always dancing. You cannot contain your emotion than to praise Him. Even whole day, even whole night. Ganun po yan. You have Jesus, you have everything. And you have all the reasons. Diba? To dance. To be happy. Kaya pagka alam mo na anytime now rapture na, mahusay po kasi yung ganun na view, yung pre-trib na tinatawag. Kasi naka-base po ito dun sa rightly dividing the scripture in dispensation. Yung iba ayaw ng dispensation. Delikado raw ang dispensation. Hindi po delikado ang dispensation. Dahil sinabi ni Pablo, rightly dividing the scripture. Pag sinabing rightly dividing the scripture, babasahin mo yung context nung talata o nung tinatawag na chapter. Sino bang kausap para kanino isinulat? Sino ang sumulat? Ayun po yun. Ganun lang po yun. Di ba? Kung gusto mong matuto, mag-rightly divide ka. Mag-dispensation ka. Kung ayaw mo, di mag-general ka. Bahala ka. Magulo yan. Magulo yun. Sinasabi ko sa inyo. Akalain mo yung mga sumpa ng Old Testament na para sa mga exclusive lang sa mga Hudyo, i-apply mo sa Kristyano. Di nagkandalintek-lintek ng lakad mo bilang Kristyano. Hindi ka na mamumuhay sa kalayaan, mamumuhay ka na sa fear. At sabi ng Galatians 5:1, pinalaya na kayo at huwag nang paliping muli. Paano yun? Complicated na po. Si Jesus is a person of grace. Pakinggan niyo po yung mga mensahe ng grace. Okay, makinig kayo ng grace. Grace means biyaya. Wala kang ginawa, ibinigay sa iyo. Libre yan. Ngayon, kung nagmamatigas ka, parang ayaw mo naman tanggapin yata yung biyaya kasi nagmamatigas ka eh. No? Pero kung wholeheartedly, I will receive it, Lord. I'm so happy to receive this. Ayun, masaya. Maganda po yun. Sana ganun nga lahat ng pagtanggap ng mga tao. Hindi na magmamalaki. Dahil sabi ng Biblia, wala naman tayong pagmamalaki. Naligtas tayo sa biyaya at sa biyaya lang ng Panginoong Jesus. Again, di ko na po kayo nare-remind na mag-subscribe, pero please, subscribe naman po kayo. Okay? Kasi pa nag-subscribe po kayo dito, mas manonotify kayo ng YouTube kung may mga bago tayong videos para hindi kayo nahuhuli kung may mga bago tayo, mga latest na uploads. Okay? Thank you po. Bye-bye.